Magandang umaga mga ka-road trips! Ito po ay nagbabalik na naman kami at ngayong araw ay pupuntahan po natin ang isa sa napaka-historical place dito sa Pilipinas. So ano pang inaantay nyo? Tara, samahan nyo na kami! At dito nga tayo manggagaling guys sa Antipolo at ang biyahe natin ay 3 to 4 hours papunta dito sa Dambana ng Kagitingan. Kayo ba guys, familiar ba kayo sa lugar? O familiar ba kayo sa sinabi kong Dambana ng Kagitingan? Kung hindi pa guys, tamang-tama naman tong video para sa inyo. At sa mga nakakaalam naman time to refresh yung kung ano yung kaalaman natin. Kaya nga from Antipolo is bababa tayo ng Manila, then papasok tayo sa province ng Bulacan, Pampanga, at yun na guys, Bataan. Yes, ang Dambana ng Kagitingan ay nasa Bataan. So since medyo historical place yung pupuntahan natin, dito simulan natin sa Antipolo kung anong medyo history niya, 'di ba? So ang Antipolo kasi is known as pilgrimage capital of the Philippines. So nandito yung the Virgin of Antipolo or yung Our Lady of Peace and Good Voyage. Alam nyo ba guys na it was brought dito sa Philippines from Mexico tong Virgin Mary na to noong 1626. Kaya naman, kada Semana Santa, diba guys? So, at lalo na pag May, ang Antipolo ay puntahan ng maraming tao. Yes guys, nasa Bulacan na tayo. So, ang Bulacan ang capital niya ay Malolos. So, kilala ang Malolos dahil din sa Baraswain Church. So, ito yung birthplace ng Asia's first constitutional democracy noong 1899. At syempre, huwag nating kalimutan na ang Bulacan din na isa sa 8 sinag ng araw sa ating Philippine flag. Okay guys, nandito na tayo sa second province na tatahakin natin. So, Pampanga. So, ang Pampanga ay natagpuan ni Martin de Goiti noong 1571. At ang Pampanga ay nanggaling sa salitang pangpang-ilog na ang ibig sabihin ay riverside. At syempre guys, sino pa ba ang makakalimot sa history ng Mount Pinatubo eruption noong 1991? So, 'di ba, ang dami ding nawala na people doon at ang mga kabahayan dito sa Pampanga. At during 1896, ang Pampanga isa sa 8 provinces kung saan na-place under martial law dahil sa pag-rebel against sa Spanish Empire. Kaya guys, isa ang Pampanga na nagre-representa sa 8 sinag ng araw sa ating Philippine flag. And one of the town dito sa Pampanga, which is yung Bacolor, ay na-occupied noong 1942 ng Imperial Japanese at nagkaroon nga ng Pampangan guerrillas and Hukbalahap communists para makipaglaban sa mga Hapon. Malapit-lapit na tayo guys kasi from Pampanga, Bataan na tayo papasok. Yes, finally guys, nandito na tayo sa Bataan at ang unang town dito ay ang Dinalupihan kung saan nandito ang monumento na tinatawag nilang first line of defense. Ito ay against sa Japanese invasion during World War II. Ginawa ang monumento ito para lalahanin ang pinagsamang lakas ng Amerikano at Pilipino laban sa mga Hapon.
Another trivia guys, itong Dinalupihan, dati nung baryo pa siya, kasama pa siya sa Hermosa, kilala din naman kasi talaga yung lugar na parang may mga fighting instinct sila, saka yung nagsiserve na maayos para sa defense nga, laban sa mga invaders and ang mga local criminals. So famous talaga to sa fighting spirit daw nila. Ngayon, kilala siya as Dinalupigan or Not Concord. Kaya nung i-register siya, instead of Dinalupigan, napalitan siya ng letter H, kaya mula noon, naging Dinalupihan siya. So, kilala siya na town with a fighting heart. At syempre guys, kilala ang Bataan sa history kung saan nagkaroon ng Bataan Death March noong World War II. Diba, Battle of Bataan, na ang mga Amerikano at mga Pilipinong prisoner ay pinaglakad nila mula Mariveles, Bataan, Bagak, Bataan to Camp O'Donnell babasa doon, Capas, Tarlac noong April 9, 1942 hanggang April 17, 1942. And during the Bataan Death March, ang estimate casualties and losses ay nag-reach ng 5,000 so 18,000 plus. Biruin nyo yun, diba? Ang dami. So, hindi ko lang alam. Ang nabanggit din ng mother ko, yung lolo niya ay nakasama dun. So, isa siya sa survivor nung Bataan Death March. Pero parang ilang weeks lang din, nawala din siya. Okay guys, malapit na tayo, nakikita na yung cross na yun. Yun yung damba na nakagitingan, doon tayo pupunta. Okay guys, nandito na tayo sa Mount Samat National Shrine. Kung may dala naman kayo mga 4 wheels yan, pwede yan sa loob. So ngayon, bago daw kami umakyat, kailangan umattend muna kami ng maliit na briefing kung ano nga ang Mount Samat at kung paano kami aakyat sa taas. So guys, after the briefing, anytime pwede na kayo umakyat. So kailangan lakad lang tayo through the road, and then pag-akyat sa cross, pababa kailangan sa stairs tayo. First time namin dito sa Mount Samat, and doon ko lang din sa briefing nalaman na yung cross mismo, meron pala siyang elevator. Pwede pala tayo umakyat doon. Pero, during this time ng visit namin is under renovation siya. So, hindi pwede. And at the same time, yung museum under renovation din. So, ang mapupuntahan lang daw namin is yung mismong labas lang sa cross and yung sa labas din ng museum. Pero, okay lang kung hindi kami nakapunta din sa loob, no? Pero, na-appreciate din talaga namin yung lugar, ang ganda, at saka kung paano nila inaalala yung katapangan noong mga survivor o sabihin natin na rin na ng mga nawala during sa laban ng Bataan. Unang packet lang to guys.
Pero I think kung talaga hindi kayo pwedeng maglakad, meron naman silang parang special cases. So, pwede nyo sigurong iakyat yung sasakyan nyo dyan hanggang doon na doon sa may cross. Ito guys, yan, stage yan. So, pag I think meron mga events dyan nila ginaganap. O, diba, ang taas na natin. So, kita nyo na tanaw yung Bataan. Ayun. Kasi ilang years na siya? 50 years? Tapos pati yung museum under renovation. Kaya mo? Bigat eh, no? Ito daw yung mga ginamit dati. Diba? Yan. Paano binabalakan? Ha? Paano nilagyan ng bala? 20. Opisina pala po. Di mo basa yung 20 lang. Laki na ito. Haba, oh. £200? Meron 200 pounds. Try mo buhat. Stop to. Paano kasi pinakasin? Siguro doon tayo nakaharap sa dagat, no? So, nandito pa lang tayo sa pangalawang akyat pa lang natin pa eh, no? Makikita na natin itong mga machine guns ba tawag dito na ginamit na during World War. Kalaban ng mga Japanese. Palit ka ng damit. Bakit tayo dito? Sinabi siya kanina eh. Kung ano yung sa side niya. Taas namin eh. Battle of Pockets. Battle of Pockets to. Restroom. Meron ka na pababa. Ay, ganda. Delikado to, pato na ko. Nagawa mo dyan? Gumulong-gulong.
Delikado yung bato na ito, kumulong-gulong. Bakit mabalaki ko? Kaya natatanong na natin na medyo malapitan yung cross. So ito guys, yung ang view dito sa top, ano siya, makikita is Corregidor Island. Tapos yung mismong Bataan, syempre, at yung ibang part ng Manila. Ngayon, yung cross kasi, ang overlook talaga niyan ay kung saan dun yung site ng Bataan Death March. Gabi no, alam niyo yung feeling na pag nandyan ka, tapos nakikita mo yung mga ganyang machine gun. Parang nakakatakot na para tagang mamuhay ka no, during the war. Lalo na kung ikaw pa yung involved dun sa labanan. Kaya iba talaga ang katapangan ng mga soldiers natin. Dito na tayo sa pangatlo. Tapos na doon na tayo. Hindi natin nakita yung pinagdaanan namin sa baba. Isa pa. Pangalawa na to eh. Pangatlo to. Alam niyo, naisip ko dyan habang naglalakad din ako, yung parang binivisualize ko kung nasa baba yung mga Hapon, tapos yung mga soldiers nandito sa atin, di ba? Pero kung tutusin, kasi dito sa Bataan War na to, natalo tayo eh, kaya di ba Fall of Bataan. Kung gaano kalakas yung mga sabog ng mga bomba, ng guns na yan. So, nakakakilabot guys. Yes, finally, na-reach na natin yung cross, ang pinakatuktok dito ng Mount Samat. During the Battle of the Bataan, ang katuwang natin is yung mga Amerikano. And that time, ang Commander-in-Chief ng US is si Douglas MacArthur. After nga ng bombing ng American Naval Base sa Pearl Harbor, halos masakop na ng Japanese ang mga Southeast Asia region. So halos natitira na lang na medyo matitibay is yung Bataan Peninsula at yung island of Corregidor. Nakipaglaban sila halos 3 buwan pero hindi na rin talaga nakayanan na kailangan na nilang sumuko. And ang mga prisoner ng war ay finors na para maglakad halos 65 miles or 105 kilometers na tinatawag nating Bataan Death March. At ito nga Mount Samat guys sa Pilar, Bataan, ang pinakahuling lugar kung saan pinakita nila ang kagitingan bago sila sumuko sa mga Japanese. Mapansin nyo dyan sa mismong dambana ng Kagitingan, nandyan yung mga heroes natin, at saka yung mga importante mga lugar sa history natin. Entrance. May entrance na yun. Kaso ba sarado? Ito pala guys yung entrance.
Kaya mapansin nyo, diba, may pintuan. So, kaso, ayan, nakasara kasi nga under renovation siya. So, may elevator pala dyan. Ikaw nanonood ngayon, baka naman nakarating ka na dito dati, nabuo pa yung elevator. Pa-comment naman dyan kung ano ba yung makikita natin kung papasok tayo sa loob. Though hindi ko pa kasi alam din kung kailan ulit magiging open sila for the public na may pasok ulit dyan sa mismong cross, no? So sabi sa briefing guys, itong taas ng cross is halos katumbas ng Statue of Liberty. Nagsimula itong itatag noong 1966, pinangunahan ni Pangulong President Marcos, and natapos siya noong 1970. So guys, ito yung tuktok ng Mount Samat. So paikot lang siya dyan. And dito, ayan, tanong na naman natin yung buong, hindi ko alam exact place yan, kung yung Bataan, yung Corregidor ba yan, o yung Manila yan. Pero dyan, dito tayo bababa, through stairs na. Napakaganda, ang ganda ng view from the top, at syempre, napakaganda ng history. Another trivia guys, this is the second tallest cross in the world. So guys, ito yung part 1 ng Bataan travel namin. Kaya kung after neto, pwede nyong hanapin sa videos namin yung Bataan part 2. Doon ay pumunta kami sa Dunsolan Falls, which is malapit lang dito. Pilar, Bataan din siya. Pagbaba kasi ulit namin doon sa main road, meron na kami nakita ang mga kalenderya. Doon na kami kumain. And yung Dunsolan Falls is 9 minutes away lang. Na timing lang talaga din namin sa pagpunta namin, hindi siya ganun katarik ng init, no? So kayo kung pupunta kayo, be ready lang. So water at saka yung panakip sa umbrella or any hat na makakatulong sa inyo para sa sobrang init. Kasi pataas nga and then pababa, puro walking lang. So kaya dala din tayo ng protection sa init. Nag-try kami guys magpaalam, magpalipad ng drone, pero bawal kasi para na-scope siya ng Secretary of Defense. Though pwede naman, basta magpaalam lang ahead of time. Kasi pinag-i-email din ako, kaso hindi nila, walang assurance kung makaka-receive ako agad ng approval. So kailangan ko state yung purpose, ganyan, anong pangalan ko, complete details. Kaso wala nga assurance kung makakuha ko agad ng reply from them, kaya hindi na rin ako nag-try. At kung magpapalipad lang daw ng drone, dapat yung level niya ng taas is hanggang dyan lang dun sa flagpole ng Philippines lang. Hindi siya pwede hanggang dun sa taas. So, ganon. Meron talaga mga restrictions. So, pagbaba natin guys, ang makikita natin is yung building na yon, which is yun yung museum. Nasa kasamaang palad nga, under renovation sila. 'Di ba? The Cross and the Museum. Ganda talaga niya. Tapos ganyan yung nature, ganyan yung hangin. Lucky talaga at kahit papano hindi kainitan tong araw ng punta namin. Pero alam niyo ba guys, base lang sa nakita ko nung na-search ko, may gallery din pala doon sa loob ng cross.
So, yun lang. Mas siguro kung makakasok ka doon, no, parang mas nakakakilabot saka napaka-interesting. So, soon, I hope ma-open ulit and matapos na yung renovation nila at makapasyal tayo doon at masilip natin kung ano pa ang kagitingan na nagawa ng ating mga bayani. Sa paatong bato pero mas safe siya pag umulan kasi pababa. So guys, meron nga din ditong stage, no? So kanina, ang na-video ko yung likod kasi nung naglakad tayo pataas. So itong pababa, makikita niyo yung pinaka-front niya. So malawak siya. Ngayon, any event, ceremony to honor our heroes, yan, dyan madalas ginaganap, lalo na pag-araw ng Kagitingan. And this is the museum. Honorable defeat and final victory. Shrine of Valor. Dambana ng Kagitingan. Baka hindi. Ayan o, may harang. Ano nakalagay dyan? Kailan? Noong April. Punta siya noong April. Ayan nga guys, mapansin nyo naman. So, April 9, 2024, 82nd anniversary ng araw ng Kagitingan natin. At pumunta dito si President Ferdinand Marcos Jr. Bawal umakyat. Ito yung museum eh. So, under renovation din siya. The defense of the Abukay. Ito. Mga kalumuan natin. Hindi tayo makakakyat eh. Try nyo yan guys. Napatulog pa tayo. Hindi natin mababawa sa maambon na. Here's the Death March. Ang hirap yan. Hanggang Tarlac yan, nilakad nila eh. Ang Maribeles. Kung tama ako. Kung tama ang pagkakatanda ko. So ito yung museum pero under renovation siya. Mga ka-trips hindi tayo makakapasok. Here. Hindi ko nakita to. Siguro yung mga nag-mark. The Angels of Bataan and Corregidor, 1980, April 9. They provided care and comfort. Honor plaque. This plaque is here to place to honor the men who fought and died near this site. It's presented by the Battling Bastards of Bataan and Organization of American Survivors of the Battle of Bataan. 2002. Dedicated to the memory
founded the Bataan Peninsula from 1942 to April 1942 January. So yung maingay si Kuya. Natrabaho si Kuya. So ngayon, galing sa cross ay pagbaba ng museum. So maganda to kung ma-open yung cross at the same time yung museum. Ayan, World War III Museum. Heroic last stand of Mount Sama. Guys, paano ba na? Natapos na. Sa harap ng museum is So guys, yan ang Dambana ng Kagitingan dito sa Bataan. So thank you so much for watching. At ikaw na nanonood ngayon, ano pang inaantay mo? Like, share, and subscribe na. So see you on our next video, Family Road Trips!